Mapagpalang araw, mga kapanalig ko kay Kristo, ang inyong brother Nico Cruz. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Ngayon pong araw na ito, November 20, episode 102, ang ating pag-usapan sa libro ni Sarah Young, Enjoying Peace in His Presence, Jesus Calling, which is pasalamatan mo ko sa lahat. Tatalakayin din natin ang prayer number 4, which is leadership number 4 ni Lord Jesus Christ, libro ni Dr. Mike Murdock. Pag-usapan din natin today sa grasya ng Panginoon sa tulong ng Holy Spirit, the law of empowerment sa Exodus pa rin, sa The Maxwell Leadership Bible, at ang karunungan. Pang-apat na po itong 7 sa 63 na karunungan, at talakayin din natin ang nasa Great is Thy Faithfulness. Today, unahin po natin ang Great is Thy Faithfulness. Nasa 1 Samuel chapter 30 verse 6. Psalms or 1 Samuel chapter 30 verse 6. It says, David strengthened himself in the Lord his God. At ang quote for today, sa Great is Thy Faithfulness, mga kapanalig ko kay Kristo, our greatest strength is often shown in our ability to stand still and trust God. Ulitin natin ang sabay-sabay, mga kapanalig. Our greatest strength is often shown in our ability to stand still and trust God. Ito na po ang karunungan na 7. Pang-apat na po ito. Nasa Mangangaral, ikalawang kabanata, versikulo 21. Opo, 21, verse 21. It says, sapagkat may tao na ang gawa ay sa pamamagitan ng karunungan at ng kaalaman at ng kabihasnan. Gayunmay sa tao na hindi gumagawa niyon ay iiwan niya na pinakabahagi niyon, ito man ay walang kabuluhan at malaking kasamaan. Job chapter 12 verse 16, nasa kanya ang kalakasan at ang karunungan, ang nagdadaya at ang magdaraya ay kanya. Amos chapter 3 verse 6, ang pangatlo po today, tutulong baga ang pakakaksabayan at ang bayan ay hindi manginginig. Sasapit baga ang kasamaan sa bayan at hindi ginawa ng Panginoon. Medyo malalim na Tagalog yung pakakak. Yun po talagang basa rito eh. Pakakak sa bayan. So, at ang sumunod ay Mangangaral, ikapitong kabanata, verse 11. It says, ang karunungan ay mabuting gaya ng mana. Opo, lalong marilag sa ganang kanila na nakakita ng araw. Mangangaral, ikalawang kabanata, verse 16. Ang sumunod, sapagkat kung papano sa pantas ay gayon din sa mangmang. Walang alaala magpakailanman. Dangang sa mga araw na darating ay malilimutang lahat na, at kung paanong ang pantas ay namamatay ay gayon din ang mangmang. Last 2 verse ng karunungan for today. Nasa Kawikaan, ikawalong kabanata, verse 22. It says,
Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. And then, panguli, Job chapter 11 verse 6. At ipakilala nawa sa iyo ang mga lihim ng karunungan, pagkat siya ay masagana sa pagkakaunawa. Talastasin mo nga na nilalapatan ka ng Diyos ng kulang kaysa nauukol sa iyong kasamaan. Yan po ang 7 karunungan. At ang prayer, leadership number 4 po ni Lord Jesus Christ sa libro ni Dr. Mike Murdock ay Jesus went where the people were. Nagpunta ang Panginoon kung nasaan ang mga tao. Ito po ang mga highlights sa leadership number 4 na ito. Jesus went where the people were. Number 1, success involves people. Hindi ka magtatagumpay kung mag-isa ka lamang, kung ilan lang kayo. Kailangan mas marami, siyempre na nagkakaisang marami, harmony, tungo sa napakagandang layunin na pasayahin ng Diyos na tayo ay magtagumpay, magsikap magtagumpay, ay kailangan natin ng mga tao. Number 2, you must go to them. Ikaw ay pupunta sa kanila, hindi ka pupuntahan. Bihira yung tao na kung ikaw ay magaling na doktor o abogado, ay pupuntahan ka ng mga tao. Pero usually, tayo ang pumupunta sa mga tao. At ang YouTube, social media ay talagang malaking bagay. Kaya lalong nakilala sila Dr. Willie Ong. Number 3, successful people are accessible. Ang mga matagumpay na tao ay madaling maabot. And then sumunod, Jesus was reachable. Si Lord Jesus Christ ay madaling lapitan, madaling hanapin. Sumunod po, successful people are richer. Ang mga nagtatagumpay na tao ay sila mismo ang umaabot or lumalapit sa mga tao. Ang sumunod po, salespeople need customers. Totoo po yan. Ang mga salespeople ay talagang nangangailangan ng mga tao, kaya ng customers. And then, Jesus went where the people were hurting. Nagpunta ang Panginoon kung saan ang mga tao ay nagdurusa. He went to the lame. Nagpunta siya sa mga lumpo. The blind, mga bulag. The poor, mga mahirap na tao. The wealthy, mga mayaman na tao. Pinuntahan ni Lord Jesus Christ lahat yung mga yan. He talked to the learned, the ignorant, the hungry, the thirsty. Kinausap niya ang mga may alam, ang mga ignorante, ang mga gutom, at ang mga nauuhaw na mga tao. Kaya mungkahin ni Dr. Mike Murdock, ito po. Start your people list today. There are 2 kinds of people in your life. Simulan na raw natin today, ngayong araw na to, ang maglista ng mga tao sa nakilala natin. Marami tayong kakilala kung ililista natin po yan. 2, ang mga tao na nasa buhay natin. Number 1, those who already know that you have something they need. And then number 2, those who do not yet know you have something they need. Number 1 na tao sa ating buhay, yung mga taong kilala na tayo, at mayroon tayong iniaalok na serbisyo at produkto. Hindi, pangalawa, yung mga taong hindi pa alam ang ating ginagawa, hindi pa alam ang kaya nating gawin sa ating mga great service or mga great products na makakatulong sa mga tao. Ito pa ang mungkahin ni Dr. Mike Murdock, begin somewhere. Magsimula ka kahit saan. Ngayon na mismo. Success always begins at some moment. Ang tagumpay ay laging nagsisimula sa isang sandali.
Ito pa, success always begins with someone. Ang tagumpay ay nagsisimula sa ibang tao or sa isang tao. Ikaw mismo yun ang tinutukoy dito. And then ito pa, you must go where the people are. Ikaw ay magpunta kung nasaan ang mga tao. Jesus did. Ginawa ni Jesus yan. At ang Jesus went where the people were. This was one of the leadership secrets of our Lord Jesus Christ. Ito na po ang prayer. Sabayin niyo ako, mga kapanalig. Lord, I praise for your magnificent creation of men and women. I ask that you help me to reach out to others around me with boldness and confidence as never before. I know that you have given me a plan and opportunity to reach people and succeed with them. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen. Napakarami po ang binahagi ni Kuya Romy. Ito po, siksik, umaapo, liglig. Shoutout sa iyo, Kuya Romy. Maraming salamat sa iyo, Kuya. At wala kang sawang lumago. Kaya may naibibigay ka kasi meron ka, lumalago ka. Hindi tayo makakapagbigay ng wala tayo. Kaya kailangan tayong lumago. Inayunan yan sa TV Maria ni Father Kevin Crisostomo, na isa rin sa ipipicture natin. Sabi niya, habang may hininga ang tao, dapat tayong lumalago, especially sa buhay spiritual natin. Yes, especially sa buhay spiritual natin. Spiritual battle po ang laban. Nasa isip at nasa spiritual. Kaya patatagin ang espiritu ang payo ng desiderata. Ito po, ang unang binahagi ni Kuya Romy. Unknown ang contributor po nito. Sabi, let your dreams be bigger than your fears. Your actions louder than your words, and your faith stronger than your feelings. Sabay-sabay po natin yan, mga kapanalig. Let your dreams be bigger than your fears. Your actions louder than your words, and your faith, pananampalataya, is stronger than your feelings. Malinaw na malinaw ang sinasabi nito. Hayaan mo na ang iyong dreams, ang iyong mga gusto sa buhay na kinalulugdan ng Diyos ay dapat mas malaki yan kaysa sa takot mo. Dapat ang maraming action, positive actions ay nagsasalita ng mas malakas kaysa iyong salita, at ang iyong pananampalataya ay mas malakas sa iyong pakiramdam. Ito pa, galing kay Kuya Romy pa rin, quote ni Denzel Washington, mahusay na Hollywood actor ito, award-winning actor, Kristiyano, very Christian. Kung gusto mo ng motivation, punta ka sa kanyang YouTube channel. Ito po, ang napakagandang shinare ni Kuya Romy de Vera Cruz Jr. Don't just aspire to make a living, but aspire to make a difference. Ulitin natin ng sabay-sabay, mga kapanalig. Don't just aspire to make a living, but aspire to make a difference. Galing naman kay Neville Goddard. Napakahusay nito, mga turo nito. At sinubaybayan nito, sinabuhay, inadapt nila Dr. Joe Vitale, ang mga teaching ni Neville Goddard, na nila Mitch Horowitz, nila Mark Victor Hansen, at marami pa. Ito, ipapaliwanag ko ng bahagya, mga kapanalig, ayon sa aking maaabot. Assuming the feeling of wish fulfilled. Inassume mo na, dapat ina-assume mo na, inaasahan mo na. Siyempre, may kasamang pasasalamat sa Panginoon. Ang pakiramdam mo na ang mga gusto mong maabot ay
nangyari na. So ilalagay mo na yung sitwasyon na ikaw ay nagtagumpay na. Kung halimbawa may target kang sales na 100, ay nangyari na sa isipan at sa damdamin mo. So pagka yan ang paradigm shift mo, naturo din ni Bob Proctor, paradigm shift ay yung mental programming. Kasi nga, sabi din ni Pastor Ed Lapis, ang ating blood chemistry ay naayon lang yan sa maganda nating isipan. Kung masama ang ating iniisip, naiisip, masama ang pakiramdam, masama din ang blood chemistry. Kaya, kung gusto mo magtagumpay, ay gamitin mo ang imagination mo na nangyari na. Tulad na lang ng hinalimbawa ni Dr. Willie Ong na may kasamang swerte. Kumbaga, kasi nga, ginagamit ng mga ibang tao ang kanilang imahinasyon na sila ay nagtatagumpay. At pinatunayan na ng science yan. 2 team ang pinag-practice. Hinati sa 2. Team A, practice free throw shooting 2 weeks, half an hour a day. Half an hour a day for 2 weeks. And then yung Team B, dinala sa room, imagine na sila ay nagsushoot. At nakikita nila na sumushoot yung bola. So nung nagkaroon na ng actual, nag-improve ang Team A na nag-practice ng actual for 2 weeks, half an hour a day, ng 30% ayon sa science. Pero ang kamanga-manga, yung mga hindi nag-actual pero nag-imagine, ganun din, nag-increase ng 30% free-throw shooting sa basketball. Kaya dapat gamitin ang imagination kasi imagination is the workshop of the mind. Ulitin natin, imagination is the workshop of the mind. Ikaw ba, kapanalig? Ginagamit mo ba ang imagination mo para sa gusto mo? O yung na-imagine mo yung ayaw mo? Na yung kinakatakot mo yung gusto mong mangyari, katulad ng magkaroon ka ng sakit. Yan po ay hypochondria, na imagination of illness or diseases ang tawag po dyan. So kung ini-imagine mong magkakasakit ka, hindi ka bibiguin. Magkakasakit ka, kung imagine mo naman na ikaw ay gagaling, sa isip mo, sa iyong puso at sa iyong paniniwala at sinasabi yan sa sarili mo, gagaling ka. 3 letter P ang binahagi ni Father Kevin Crisostomo sa TV Maria, senior ni Kuya Ronnie. Ito po ay tungkol sa naganap doon dumaan si Jesus sa lugar ng Jericho na may bulag. Yung bulag ay humingi ng tulong kay Lord Jesus Christ. Ito po, ang unang letter P. Thank you, Kuya Romy. Letter P, una ay pass by. Nilingap at inalagaan ang mga nangangailangan. Number 2, persistence of faith. Lumalago pa ba tayo sa pananampalataya? Napakagandang tanong po ito. Lumalago po ba tayo sa pananampalataya? Pag hindi tayo lumalago, ano nangyayari, mga kapanalig? Humihina or namamatay po tayo sa pananampalataya. Number 3, phrase. Ang number 3 na P. Phrase. Ang papuri, ang pinakamagandang sagot natin sa Diyos na palaging nagbibigay sa atin. Amen. Galing pa rin kay Kuya Ronnie, scriptures po, nasa 1 John chapter 6 verse 27, it says, Tagalog po, huwag ang pagkakaisang nasisira ang inyong pagsisikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat ipinakita ng Diyos ang Ama na siya ang may ganitong karapatan. Sino po nagsalita rito?
Si Lord Jesus Christ is speaking po dyan sa John chapter 6 verse 27. And then binanggit ulit ni Kuya Romy yung tinalakay natin sa mga last episode natin, leadership success without spiritual success equals failure. Mga kapanalig na, pakaganda natin balik-balikan yan. Dahil talagang totoo po yan mga kapanalig. Ito po ang galing kay kapanalig Cecil. Nasa Colossians chapter 3 verse 15, New King James Version po. It says, "And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful." Ito na po ang episode 102. 102 days na po tayo. November 20 sa libro ni Sarah Young. Mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Ang una po ay nasa Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9. It says, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, let anyone should boast." Boasting, pagyayabang. At ang pangalawa po ay nasa Ephesians chapter 3 verse 16 hanggang 19. It says, 16 hanggang 19. Ito po. Mula sa Ephesians chapter 3 verse 16 hanggang 19. "From whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. The Gentiles walk in the futility of their mind, having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, and because of the blindness of their heart, who being past feelings have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness with greediness." With greediness. At ang sumunod po ay nasa Psalms chapter 62 verse 8. 62:8. It says, ito po, "Trust in Him at all times. You people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us." Amen. Ito po ang episode 102. Pasalamatan mo ko sa lahat. Ibig sabihin dyan, sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Utos yan sa Proverbs chapter 3, verse 6. "Acknowledge God, and He shall direct your landas." Alalahanin mo lagi ang Diyos sa lahat ng iyong mga ginagawa. At idediretso niya ang daan para sa iyo, kapanalig. Wow, amen. Papuri sa Panginoon. Ito po ang episode 102 sa libro ni Sarah Young, mensahe ni Lord Jesus Christ, kasi Bible-based po ito. Kababasa lang natin ng tatlong napakagandang scriptures, dalawang Ephesians at isang Psalms. "I am pleased with you, my child." Please ay may D with past tense, ay nagalak sa atin.
Allow yourself to become fully aware of my pleasure shining upon you. You don't have to perform well in order to receive my love. In fact, performance focus will pull you away from me towards some sort of pararism, mga Pharisaic. This can be subtle. Ang spelling ng subtle ay S-U silent B T-L-E, which is banayad sa Tagalog. This can be a subtle form of idolatry, worshiping your own good works. It can also be a source of deep discouragement when your works don't measure up to your expectations. Shift your focus from your performance to my radiant presence. The light of my love shines on you continually, regardless of your feelings or behavior. Your responsibility is to be receptive to this unconditional love. Thankfulness and trust are your primary receptors. Thank me for everything. Trust in me at all times. These simple disciplines will keep you open to my loving presence. Yan po ang dulo ng mensahe ni Lord Jesus Christ sa libro ni Sarayang. Pagnilay-nilay na po natin, pero bago po ang lahat yan, yung mga ibang translation para lalo nating maintindihan ang mga salitang ginamit po dito. Ang behavior, siyempre, pag-uugali, receptive, ay maging open ka, willingness, your willingness. Kaya nga, be open and receptive to all good. Yan ang dapat na isa sa affirmation natin, na may conviction at great feelings at assume. Inasahan mo na. Inakala mong talagang nangyari na. Receptive ay willingness. Your willingness. I am open and receptive to all good. Si Louis L. Hay ang magaling dyan sa ganyang affirmation. Nasa YouTube din po yan. Siyempre, yung pararism ay Pharisaic or Phariseo. Sa Tagalog, Phariseo. Mga turo ng mga Phariseo. Alam po natin na ang mga turo ng Pharisaic ay kukontrolin ka at gagamitin ka lamang. At pag hindi ka na kailangan at pag tinutuligsa mo sila, hindi ka sumusunod kasi masama din ang kanilang mga ginagawa. Kaya ang payo ni Lord Jesus Christ, sumunod sa mga Pharisaic sa kanilang mga pangaral, pero wag silang sundin sa kanilang mga ginagawa. Wag silang tularan sa kanilang mga ginagawa. Kasi kunwaring sinasamba ang Diyos, pero ginagamit nila ang Diyos para magkaroon sila ng magandang upuan sa mga meetings, at kilalanin ng mga tao, at usually sila ay people pleaser. Ito na po ang ating pagninilay-nilay. Ang receptors pala ay sa tulong ng ating kapanalig na si Sister Cecil sa napagandang tinanong ko sa kanya anong pinaka-the best na primary receptors sa Google Translate sa Tagalog natin ay pangunahing tagatanggap. Very good. Maraming salamat sa iyo, Sister Jean. Ako ay nagalak sa iyo, aking anak. Napakagandang simula na mensahe ni Lord Jesus Christ sa episode 102, mga kapanalig. Pagnilay-nilayan po natin yan. I am pleased with you, my child. Ako ay nagalak sa iyo, anak. Sa iyo, aking anak. So,
Kaya nga tinubos niya tayo sa kanyang sariling dugo. Namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Dahil humingi pa ng kapatawaran sa Ama na, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. At ang huling salita ni Lord Jesus Christ sa cross ay, it is finished. So, natapos na ang ating dapat na paghihirap. Kung ahayaan nating si Kristo Jesus ang maghari sa ating puso at sa ating isipan. At siyempre, ang ating mga gawa ay nakahilera, naka-align dapat sa ating sinasabi at sa ating nasa sa loobin natin. So, talagang totoong-totoo na nagalak ang ating Panginoong Hesus dahil siya ay tinawag niya tayong anak at tinawag niya rin tayong kaibigan. At ang deklarasyon ni King David sa Psalms ay kung tayo'y natatakot, kinakabahan, nag-aalala, ay I am fearfully and wonderfully made. Pag yan ang affirmation natin, ay talagang sandamakmak na courage ang lalapit sa atin. Magiging matapang tayo para gumawa ng kabutihan, para maging matapang tayong sumunod sa Diyos, maging matapang tayong manatili sa Diyos, maging matapang tayong tanggapin ang lahat ng galing sa Diyos, pati ang pagpayag ni Lord Jesus Christ na tayo sumuong, dumaan sa mga bagyo at maging matapang na itanim ang salita ng Diyos. Amen. Salamat po. Payagan mo ang sarili mo na maging buo na may kamalayan sa aking pleasure, kasiyahan, na nagliliwanag sa pagkatao mo, anak. Hindi kailangan na ikaw ay gumanap ng maraming mga pagganap mo sa buhay para tanggapin ang aking pagmamahal. In fact, ang pagganap ay tumututok lamang para hilain ka sa akin. Hilain ka, papalayo sa akin. Papuntang some sort of mga turo ng Pariseo. At ito ay banayad na hugis ng idolatry, ng idolism. At ang iyong sinasamba ay iyong sarili mong good works, ang sarili mong tagumpay. It can pwede rin itong maging a source of deep discouragement, na malalim na pagiging sa isipin mong ikaw ay nagkaroon na ng discouragement, na parang susuko ka na discourage ka na kapag ang iyong trabaho ay nasusukat lamang sa mga inaasahan sa iyo. Pagkos, sabi ni Lord Jesus Christ, sa halip, itutok mo, mag-shift ka sa pagtutok ng mula sa performance, mula sa mga pagganap mo, ay papunta doon sa aking nagliliwanag na presensya. Ang ilaw ng aking pagmamahal ay lumiliwanag sa iyo ng tuloy-tuloy, regardless. Kahit anuman ang iyong pakiramdam at anuman ang iyong pag-uugali. Ang iyong pangunahing responsibilidad, tungkulin, ay maging willing ka sa walang kapantay na aking pagmamahal. Samahan mo ng super pasasalamat at super pagtitiwala. Yan ay primary receptors. Yan ay pangunahing tagatanggap na gagawin mo. At pasalamatan mo ko ng todo-todo sa lahat. Pasalamatan mo ko sa lahat.
at mananatili ang iyong isipan na open ka sa aking pagmamahal at presensya. Amen. Yan po ang episode 102, mga kapanalig. Ito na po ang The Law of Empowerment, the day Moses became a leader. Pag sinabing a leader, became a leader, ay became a great leader. Dahil bago siya atasan, nasa sulat sa Bible po yan, na walang nasabi na si Moses ay isang dakilang leader. Pero nung inatasan siya at pumayag siya, at sumunod ng todo-todo sa Diyos, kahit minsan ay mayroon din siyang reklamo kahit paano, pero nananaig ang pagkamasunurin ni Moses, kaya siya tinawag na the great deliverer ng Israelites. Ito po sa Exodus chapter 18 verse 19 hanggang 26, ang lesson ni John C. Maxwell sa The Maxwell Leadership Bible New King James Version. Ito po ang pamungad niya. Something revolutionary happened after Jethro confronted Moses over his leadership methods. Mayroong kakaibang nangyari. Pagkatapos kausapin ni Jethro si Moses. Si Jethro ay biyanan ni Moses. Nasa Bible si Jethro ay natural leader. At dito may pagpapatuloy pa si John C. Maxwell. Moses moved from merely ministering to leading. Instead of doing all the judging himself, he released other leaders to join him and lead according to their gifts. Nung sumunod si Moses, sabi na niya sa mga payong napagandang payo ni Jethro na atasan ni Moses ang iba-ibang mga leader ng tribo nila, 12 tribo po yan, na anak ni Jacob. So gumaan ang kanyang pakiramdam at naging maayos. Dahil according yun sa mga gifts or abilidad ng mga leader na inatasan niya. At this point, the government of Israel grew exponentially. Exponentially ay extremely rapid increase. Ang ibig sabihin ng exponentially. Empowerment was happening once Jethro had empowered Moses. Moses began to empower other leaders. Notice the changes Moses made in his methods. He changed his way of thinking and his way of working. Nagkaroon ng malaking pagbabago ang gobyerno ng Israel nung si Moses ay nagpatulong sa iba't ibang mga leader ng tribu nila, partikular ang mga elders, na according yun sa kanilang mga abilidad. Nung binigyan ng encouragement or empowerment ni Jethro si Moses naman nagbigay ng empowerment sa mga iba't ibang leaders niya. Ito po ang mga pagbabago na nangyari sa pamamaraan ni Moses at sa kanyang mga pag-iisip at sa kanyang mga ginawa. Ito po, 7 po kasi. 7 ang sinulat ni John C. Maxwell. Number 1, he became a man of prayer. Verse 19 sa Exodus 18 pa rin ito. Exodus chapter 18. Ang pinag-usapan pa rin natin dito. Si Moses ay naging paladasalin. And then number 2, he committed himself to communication. Verse 20. Very committed si Moses na makipagtalastasan, makipag-collaborate, makipag-usap. Open and receptive siya.
Number 3, He laid out the vision. Verse 20 pa rin. Inilatag niya ang vision ng Israel, which is makapunta sa Promised Land, at dahil iyon ay ipinangako ng ating Panginoon sa kanila kay Tatay Abraham. And then number 4, He developed a plan. Siya ay hindi lang nagplano at dinevelop pa ng todo, nilatag ang plano dahil alam niya na pag hindi nagplanong mabigo. Number 5, He selected and trained the leaders. Verse 21 po yan sa chapter 18, Exodus. Namili siya at tinuruan ng mga leaders. Ayon, siyempre, sa kagustuhan ng Panginoong Ama sa langit. Number 6, He released them to do the work. At ipinaubaya ni Moses sa mga leader niya na sila ang magtrabaho. And then number 7, He did only what they could not do. Verse 22. Yung number 6 ay verse 22 pa rin. So, gagawa lang si Moses o gumawa lang kung hindi na kayang gawin ng mga leader niya. Which is talagang the best leadership po yan. Delegation, duplication. At wala po ang permanenteng tagumpay ng isang organisasyon kung wala pong successor. What happened when Moses changed? Tanong ni John C. Maxwell. What happened when Moses changed? God supplied strength for Moses, peace for the people, and empowerment for a host of new leaders. Ano nangyari? Nung si Moses ay nagbago para sa ikagaganda, kasi pwede rin tayo magbagong negatibo naman, na mawalan na tayo ng courage, ay nagbago ang lahat nung si Moses ay nagbago ng pag-iisip at ng pamamaraan at kung paano siya magtrabaho sa ipinagagawa sa kanya ng ating Diyos Ama. Ano ang nangyari kung nung nagbago si Moses ay gaganda at na tinuruan niya mga kanyang mga leaders at in-empower niya? Empowerment. Ay ang Panginoon ay nag-supply, nagbigay ng lakas kay Moses, kapayapaan sa mga tao, at empowerment. Ang empowerment po ay authority or power given to someone to do something. Sa Tagalog, ang empowerment po ay pagbibigay ng kapangyarihan pahintulot or motivate sa mga tao na kaya nila yan. Kaya mo yan, kapatid, dahil anak ka ng kataas-taasan Diyos. Yun yung mga magandang empowerment. At para mabigyan din natin ang sarili natin ng empowerment, ay mismong tayo ay open or talagang gumagamit din tayo ng auto-suggestion, self-suggestion na I am a child of the Most High God. I am God's powerful champion. I can do all things through Christ who strengthens me. I'm strong in the Lord. If God be for me, who dare be against me? Yan ang mga magandang empowerment, affirmation with conviction at samahan ng pananampalataya, punong-puno ng pananampalataya, matatag ng pananampalataya, at tuloy-tuloy na positibong gawain. Yan po ang kabuuan ng episode 102. Maraming salamat sa inyong lahat. Shoutout sa iyo, Kuya Romy, Sister Jean, anak ko Patrick, at sa lahat ng mga nakikinig ng ating daily YouTube podcast para sa glory ng Panginoon. Kaya tatandaan natin, God is forever in control. If we strive to thrive for God's greater glory, yes, if we strive to thrive for God's greater glory,
we can thrive with God's grace. Bye-bye now. God bless.